Itinuro ni Afe ang dalaga at galit na nagtanong, bakit mo ninakaw ang aking anteng-anteng? Sa sandaling ito, lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng berdeng damit at mahinahong nagsabi sa isang Fey Little Shaman, huwag kang magalit. Kumilos si ate para protektahan ako, kaya wag mo siyang sisihin. Ngunit si Afe ay naglagay ng isang pang-adultong ekspresyon at sinabi, dapat siyang humingi ng tawad sa akin. Nakatago na ang dalaga sa likod ng babae at inilabas ang dila sa isang babae. Pagkatapos ay ibinaling ng babae ang kanyang mga mata kay Lian. Mahina niyang sinabi, General, nagkita tayong muli. 2 hakbang pasulong si Lian, yumuko ng malalim, at sinabi, Ming Zhen. Liaodong General Lian, binibigyan ko ng respeto ang gumagala sa Ni Mountain. Ang wanderer ng Ni Mountain ay ngumiti ng kaakit-akit kay Lian, at sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, ang mga kahoy na istaka ay tumalsik mula sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang farmhouse sa harap ng lahat. Sinundan siya ng lahat sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ay nagbubuga pa rin ng mabangong amoy ang kalderong bakal. Ang gumagala sa Ni Mountain ay sumandok ng isang mangkok ng mainit na sopas at dinala ito kay Lian na may matangkad na ngiti. Katulad kahapon, kukunin na sana ito ni Lian nang may kamay sa pagitan nilang dalawa. Kinuha ni Hesu ang mangkok ng sopas at sinabi sa gumagala sa Ni Mountain, Excuse me, mayroon ka bang alak dito? Gusto kong uminom. Lamingga-lingga sa paligid ang gumagala sa mga mata ni Mountain, at sumagot siya, may ilang homemade rice wine sa ilalim ng bintana kung hindi mo iniisip. Pagkatapos ay subukan ito. Inubos ni Taeso ang mangkok ng sopas, tumango upang pasalamatan ang gumagala sa Ni Mountain, at pagkatapos ay tumalikod. Sa oras na ito, huminahon si Lian at sinabi sa gumagala sa Ni Mountain na hinabol siya ng isang taxi noong araw na iyon at naligtas siya sa pamamagitan ng kanyang intervention, kung hindi ay nasa panganib siya. Hindi pa nakapagpasalamat si Li para dito. Ngumiti ang gumagala sa bundok ni. Sa pangkalahatan, ang iyong buong katawan ay naglalabas ng isang sinaunang at mabangis na aura, at ang mga masasamang espiritu na may antas ng paglilinang na mas mababa sa 10-50 taon ay hindi maaaring lumapit sa iyo. Kahit na hindi ako nakialam, ang taong iyon ay hindi magagawang magdulot ng anumang problema sa iyo, lalo pat iligtas ang iyong buhay. Nagpadala ang ating bansa ng mga tropa upang tulungan ka, at tinulungan kita dahil sa pakiramdam ng tungkulin. General, dapat na pumunta ka dito ngayon upang sabihin ang higit pa sa mga walang laman na salitang ito. Narinig ito ni Lian at tahasang sinabi, ang iyong bansa ay nasa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Ibig sabihin, ito ay nasa bingit ng pagbagsak. Nagdala kami ng liham mula sa banal na rebulto sa pag-asa na ikaw, ang mga Diyos sa langit, ay magbibigay ng tulong, at sama-sama nating itaboy ang kaaway. Ibinigay ni Lian ang sulat sa gumagala sa Ni Mountain. Kinuha ng gumagala sa Ni Mountain ang sulat at nakitang kumikinang ito ng gintong liwanag, na siyang dragon at tigre na pisngi ng pambansang kayamanan ng Korea. Medyo mapait ang ngiti ng wanderer of Ni Mountain. Tiyak na ang mahahalagang ministro ng Korea na nagdagdag ng kanilang mga selyo sa liham na ito ay tiyak na kinakabahan at hindi sigurado. Anong makalangit na mga Diyos? Isa lang akong espiritu ng bundok, at paanong hindi namin malalaman ang sinasabi mo? General, kapag nawala na ang pambansang kayamanan ng Korea, mawawala rin tayong mga espiritu ng bundok. Inilagay niya ang sulat sa mesa at nagpatuloy. Mula nang itaboy ang emperador sa palasyo, nalaman kong maraming ligaw na Diyos ang naglaho, sunod-sunod na nawala. Nakakalungkot, lang na ipinanganak ako sa Ni Mountain, pero hindi ko kayang iwan ang Ni Mountain sa buong buhay ko. At hindi talaga kita matutulungan, sa pangkalahatan. Habang tinatali niya ang kanyang buhok, sabi niya,
alam kong may ilang mabangis na hayop at Diyos sa lugar na ito. Maaaring dahil sa nawasak ang kanilang mga templo o dahil ang mga taong nasa ilalim ng kanilang proteksyon ay pinatay, na may intensyon na salakayin ang mga pirata ng Hapon. Maaari mong tipunin ang mga taong ito, at maaaring maging kapaki-pakinabang sila. Tuwang-tuwa si Lian nang marinig niya ito at agad na tinanong ang gumagalasan ni Mountain para sa karagdagang detalye. Sinabi ng gumagalasan ni Mountain na sa kanluran ng nayon ng Sanghua, mayroong isang Niu Tujidan na ang pamilya ay pinatay ng mga pirata ng Hapon. Bilang karagdagan, batay sa bagay na ito, bibigyan kita ng mga direksyon sa pangkalahatan, at magkakaroon ka ng ani. Habang nagsasalita siya, inabot niya sa kanya ang isang piraso ng asol na tela. Sa sandaling ito, inihayag ng system na nahawakan mo ang isang espesyal na kaganapan ng salot. Ang mga kinakailangan para sa kaganapang ito ng salot ay magtatag ng isang pangkat na binubuo ng mga tropa ng Ming, mga ligaw na Diyos, at mga masasamang espiritu. Matapos itong maitatag, ang hukbong ito ay bibigyan ng isang espesyal na katayuan. Ang pamantayan para sa pagtukoy nito muna ay ang koponan ay dapat magkaroon ng kahit isang Ming general na may lakas na ika-10 ranggo o mas mataas. Pangalawa, ang kabuuang rating ng lahat ng mga ligaw na Diyos at masasamang espiritu ay dapat na hindi bababa sa 10th rank Wanderer. Ang pagkumpleto sa kaganapang ito ng salot ay tataas ang limitasyon sa awtoridad sa pagbili. Bilang karagdagan sa kota, magkakaroon din ng espesyal na pabuya pagkatapos makumplito ang kaganapan ng salot. Sa sandaling ito, ang batang babae na nakasuot ng itim at puting damit ay lumapit at may sinabi sa gumagalasan ni Mountain. Tinanong ni Lian, ang babaeng ito ba ang demonyong pinalaki ng mga bandido noong nakaraan? Natahimik sandali ang Wanderer ng ni Mountain at saka sinabi, Nanako ang pangalan niya, at nakakaawa rin siyang tao. Gusto niyang sundin ang general, at sana ay pumayag ang general. Tumingin si Lian kay Nanako at tumango. Tumakbo si Nanako kay Wang Xiang. Ngumiti siya kay Wang Xiang at pagkatapos ay pinasok ang kanyang espada. Tumawa ang lahat at tumingin kay Wang Xiang, na ikinamulan niya. Pagkatapos ay umalis ang lahat sa cottage at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang papasok na sa bahay ang mga gumagalasan ni Mountain na sina Cao Yuan at Ternayan, nakita nilang nakatayo pa rin si Teso. Hawak niya ang isang pitchel ng alak sa kanyang mga kamay at tinitigan siya. May sasabihin ka pa ba? Tanong ng gumagalasan ni Mountain, hindi naiintindihan. Hindi sumagot si Teso bagkos ay ngumiti lang siya ng kakaiba. Kanina lang, ginaising ni Lian si Teso mula sa puno kung saan siya nagpapahinga at sinabihan siyang gumising at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Tumayo si Teso, tumalon sa kanyang kabayo, at bamulong, masigla at mabango, malabag at puno ng laman. Gagamitin ng Plague Walker ang lahat sa aking kapangyarihan. Habang nagsasalita siya, natatawa siya. Nang dumating ang grupo sa nayon ng Sanghua, nakita nila ang mga nasunog at gumuhong mga bahay sa kanilang paligid at mga mantsa ng dugo sa lahat ng dako. Sa gitna ng tiwangwang na hardin, isang malaking halimaw, ang Niu Tujidan, ang nakaupo sa pagninilay-nilay. Tiningnan ni Lian ang halimaw na mahigit 3 zangtal, na may katawan na parang puno ng puno na natatakpan ng mga pulang daluyan ng dugo at mga lantang dilaw na dahon sa ulo nito, at isang malambot na berdeng shoot sa gitna ng noo nito. Nang makita ang grupo ng mga tao na papalapit sa Niu Tujidan, sila ay umungal at umalis. Hindi kita tinatanggap. Mahinahong sinabi ni Lian, kami ang mga makalangit na sundalo ng dinastiyang Ming. Naparito kami upang supilan kayo sa utos ng hari ng Korea at magsanib puwersa upang palayasin ang mga Hapones. Ito ang imperial na utos ni Haring Shijun. Pinitik ng Niu Tujidan ang kamay nito at pinaalis ang imperial na utos.
Hinawakan nito ang imperial na utos sa harap ng mukha nito, tinitigan ito ng matagal, at pagkatapos ay sinabing, ikaw ay napakatapang, ngunit ang iyong opisyal na ranggo ay masyadong mababa. Tumawa ng malakas si Lian. Kung gusto mong makakilala ng mas mataas na opisyal, ayos lang. Talunin mo ako, at makakatagpo ka ng mataas na opisyal. Ang Newton na si Jaden ay natahimik saglit at pagkatapos ay sinuntok ng malakas. Inilabas ni Lian ang revolver na dragon at hinaranggan ito, at isang marka ng espada ang lumitaw sa guya nito. Kasabay nito, dumating din ang mga kamao ni Neo at Jaden. Naramdaman ang chi sa likod niya, tumalon si Lian sa ere, sinipa ng ilang beses ang braso ni Neo at Jaden, at pagkatapos ay tumalon sa ulo nito. Hawak ang kanyang espada, naglaslas siya ng diretso pababa mula sa itaas, na nag-iwan ng peklat na mahigit 5 metro ang haba mula sa likod nito hanggang sa hita. Ang Newton na si Jaden ay nahulog sa lupa at pagkatapos ay gamulong at umupo. Sinabi kay Lian, lahat sila ay nagsasabi na ang matataas na opisyal ng korte ng imperial ay maaaring hindi kinakailangang lumaban, ngunit ang mga makakalaban ay maaaring hindi kinakailangang matataas na opisyal. Ngayon naniniwala na ako. Casual na sinabi ito ni Lian. Masyado kang nag-aalala tungkol sa Imperial Court. Tumawa ng malakas ang Neo at Jaden. Kami ay ipinanganak at lumaki sa labas. Sino ang maglalakas loob na magsasabing wala silang pakialam sa utos ng Imperial Court? Tumingin si Lao Dao kay Lian na bumabalik at mahinahong sinabi, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kadali. Itinanggi ito ni Lian, at sinabing kusa siyang natalo sa kanya para purihin siya. Ibinulong ni Lian kay Lao Dao na tinatawag siyang ligaw na Diyos at masamang espiritu. Ngunit ang taong ito ay maraming iniisip. Ang susunod na destinasyon ay Xinjitai City, sa Donghua Forest. Gawin ni Ju Siso. Nang dumating ang grupo, pinaliwanagan ng pulang paglubog ng araw ang tiwangwang na lupain. Lumipad ang mga uwak sa langit. Sa harap nila ay isang malaking puno na mahigit 10 metro ang taas. Ang mga sanga nito ay nakasabit sa mga bangkay. Nagkalat ang lupa ng mga watawat at tambak ng mga buto ng tao. Nang makita ang tanawing ito, si Wang Xiang ay nagpawis ng malamig at naghanda para sa labanan. Biglang, 3 balahibo na kasing talas ng mga espada ang lumipad diretso sa Neo to Jaden. Matapos ang tunog ng pagbangga ng bakal, ang mga balahibo ay bumagsak ng mahina sa lupa. Kaagad pagkatapos, isang malamig na boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Wooden block, hindi ka welcome dito. Dalhin ang iyong mga tao at lumabas. Nang makita ito, ipinaliwanag ng Neo to Jaden, Sudo, ito ang mga sugon ng hukuman ng Ming. Ngunit si Sudo ay nagalit pa rin at tumangging makinig. Pagkatapos ay isang bagzo ng chi ang lumipad. Isang bagzo ng hangin mula sa lahat ng direksyon. Naglabas si A-Fei ng anteng-anteng at sumigaw, I freeze. Huminto ang hangin, nag-iiwan lamang ng ilang mga lead.